Alright guys, good morning. So kahapon nga galing sila ng Zambales. So ngayon pupunta naman tayo ng Dinagat Island kung saan doon yung hometown ni Clinton. Alvin yung isa sa pinakabago nating player dito sa Mavs. Actually siya yung pinakahuli, pinakabata. So pagpunta natin sa Dinagat, marami tayong gagawin doon. Isa doon yung magti-training camp tayo. And dahil magti-training camp tayo, meron tayong dala-dalang mga bola from Misuha. Yan guys, oh. Nandun sila sa kabilang bahay. So susunduin ako ni Coach Jake. Whew! Let's go! Go, Coach! Lima yan, Coach. May training camp tayo eh. Kaya magdadala tayong bola. Nice! Okay guys, andito tayo sa kabilang bahay. Hi Coach! Welcome to your vlog. Pupunta na ba tayo sa Dinagat? Yes! Gagrind muna ako. Yeah! For the Lord. Yeah! Sharing the goodness of God. Yun. Amen. Praise the Lord. Guys, kamustahin natin yung mga batuta natin dito. So, mga tarako pa natin dito kung sila yung ready na. Hey! Hey guys, alis kami mamaya mga 11:30 guys, alis kami, punta kami Dinagat Island. Ayun, preparing na tayo guys. Ito yung mga bola. Tapos guys, ito yung quality ng bola niya. Pagka leather niya. Ganyan. Medyo malambot lang to. Yan. Yan, pinapasingaw kasi namin kasi ilalagay namin siya sa maleta. Okay guys, karga na tayo ng gamit kasi kailangan 1 PM. Nasa airport na tayo ngayon, 12 na. O ano, Clint, punta na tayo sa lugar mo. Kita kids, Dinagat Islands. Yun, magkita-kita tayo sa Dinagat Island guys. Nako, isang langoy nga dyan. Langoy ka nga, langoy. Yun o. Lord, masunod yung plano mo Lord. At mawala yung lahat ng plano namin Lord. And yung plano ng kalaban Lord to destroy us, to distract us Lord. Yung mga ibabaw yung ikaw lang Lord. Maraming salamat Lord for this trip Lord. Maraming salamat na may sumuporta sa amin Lord. Papunta doon hanggang sa makauwi. Hanggang sa nagsistay kami Lord. I believe it's your provision Lord para may isa katuparan Lord. Kung ano yung kailangan namin gawin doon Lord. Lord, pakita mo po sa amin. At susunod po kami sa bawat takbang na ipapakita mo Lord. Maraming salamat po Lord. We lift this up to you Lord. In Jesus' name we pray. Amen! Guys, are you excited? Yeah! Papunta tayo ngayon ng Dinagat sa tabi ng Siargao doon sa bahay nila Clint. Let's go, Clint! Ano kakainin natin doon? Seafoods! Yun! Katulad ng ano? Ng lobster! Yun! In the dark, on a road with all familiar feelings, I know I hear a song, but it ain't so clear. When it rains, it falls hard, and there's a weight I've carried so far. Will we fly or will I fall here? You are the answer, you are that real love. I throw my hands up, I throw my hands up. I give it all to you. Give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all to you. Give it all to you. Nag-ano ako dito? Ano? Naglalaro. Volleyball. Buti naman, binabati nga pala kita. Happy 2 million followers. Yeah. Followers ka na. Pumigay ka naman. Ako 600 pa lang. Pumigay ka rin. Umagay ka. Bibigay.
Okay guys, andito na tayo sa Surigao City and kakain na tayo. First time ni Jamo sumakay ng aeroplane. Let's go guys! Thank Kamusta you, ang Lord. pakiramdam? Ayos naman coach, medyo kinakabahan. Boom! Grabe yung dala nitong ID. Lahat simula Boy Scout hanggang tupad, dala-dala niya. Parang lusot talaga. Oo, para lusot. Dinala kami dito, Lord. And Lord, bless you po sila. Kayo na bala magbalik, Lord. All throughout the trip, Lord. Ingatan niyo po kami kasi makabalik kami, Lord. And maging successful lahat ng gagawin namin dito po sa lugar na pagdadala niyo sa amin. Lord, maraming salamat po, Lord. Please bless the food. In Jesus' name we pray. Amen! Give it all to you. Give it all. Give it all to you. Give it all to you. You are the answer. You are that real love. I throw my hands up. Okay guys, today is July 13 and lilipat na tayo from Surigao City. Papunta na tayo ngayon ng Dinagat Island. Sa San Jose City meron tayo doon training camp ng 1 PM. Gaya nga nung nasabi ko sa inyo nung una. Tapos sa 6 PM meron tayong dayo. Kaya meron tayong exhibition game. So guys, if ever interested kayo, pwede nyo kaming invite hindi lang exhibition game. Pwede nyo rin kaming invite ng training camp. So regarding doon, ito yung contact details ko ulit. 0945-729-3140. Message nyo ako, huwag nyo ako tatawagan. Pwede sa WhatsApp, pwede sa Viber, pwede rin sa mismong number, message lang. Pwede nyo rin akong i-direct sa aking Facebook page, Topper Manalo. So yun, naantay lang natin yung iba. Ilan pa lang yun nandito eh. Pero see you maya-maya sa San Jose Antique. Happy birthday! Wala, yung dapat yung mas masigla na kanta. Birthday gift natin kay Clint. Dinala tayo sa Dinagat. Ay, Lord, grabe. So, last month po, kami ni Clint uwi siya. Pumunta siya dito sa Dinagat for 2 weeks. Tapos saka na po namin na pag-usapan na possible kami sumama. And ngayon, nandito na po kami, kaya we are so blessed. Nakarating kami na ligtas. And ngayon po, sa training camp, itong mga bata na kasali, you focus on the training na gagawin natin. And para dun po sa mga parents na nandito po, magandang hapon po sa inyo. Pwede po ba natin umpisahan na mag-pray po tayo? Pray po tayo, Lord. Maraming salamat po. Thank you so much. Nandito na po kami dito, Lord.
sa oras na mag-i-ensayo kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, ng lakas, Lord, na pag-intindi. At pagkatapos po nito, mas makita namin yung malaking opportunity na nakaharap sa amin. Lord, we offer you this day, Lord, itong training camp na to, Lord, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. And so mag-umpisa na po tayo. Tayo sa gitna, guys. First of all, masaya ako na nakatayo ako ngayon sa harap nyo. And I know you're excited. Lahat kayo excited. Pero una-una sa lahat, pwede kayong excited kasi wala lang, gusto nila makita si Coach Mac o gusto nila makita iba. Yung iba naman, pwedeng excited kasi gusto nila matuto. So pwedeng nandito tayo lahat, pero iba-iba yung dahilan natin. Yung iba gusto lang makapagpapirma, yung iba gusto lang magpa-picture, yung iba gusto talaga matuto. So depende sa dahilan kung bakit ka nandito, yung makukuha mo. Pwedeng parehas kayo ng ensayo, pero paglabas nyo mamaya, mas natuto yung isa. Kasi mas gusto niya talagang mag-ensayo, mas gusto niya makuha yung mga matutunan niya. Na kapag wala na si Coach Mac dito, meron siya magagawa kahit wala na ako dito, kahit wala kami dito. Yung ensayo mo, pwede mo ituloy-tuloy. So, it's up to you. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys, kahit sinong magturo sa inyo, kahit sinong magaling, kung yung tinuturuan, hindi willing matuto, wala, wala. Useless. So nasa sa inyo, kung gusto niyo talaga after this training, may mangyayari sa inyo. May kakaintindihan tayo? So ano gusto ko mangyari guys? 2 oras sa ensayo natin. Sa 2 oras na yun, kung pumunta ka dito kasama kapatid mo, kasama kaibigan mo, dun sa 2 oras na yun, wala ka munang paki sa kanya. You focus on yourself muna. Kasi kapag tinuturuan tayo, tapos nakaganon tayo, hindi natin alam kung ano yung sinasabi. Guys, after 2 hours, magugulat ka lang, ay tapos na. Tapos wala ka naiintindihan. Lalo na, marami tayo. So yung iba sa inyo, konting beses yun lang magagawa yung drill. Pero importante, napapakinggan nyo yung tinuturo. Kasi pag napakinggan nyo yung tinuturo, after this one, maaalala nyo, kahit sa bahay nyo, labas ng bahay nyo, kahit sa kalsada, kung meron kayong court, kahit nasaan kayo, meron kayong magagawa. Okay? Okay ba yun? So for the 2 hours, guys, you focus sa sarili mo muna. Okay? Huwag ka muna tumingin sa ginagawa ng iba. Magkakaroon tayo ng 3 stations, 1, 2, 3, iba-ibang coaches yun, iba-iba yung ginagawa. Sa kada stasyon, iba yung gagawin. Iba yung gagawin doon, iba yung gagawin doon, iba yung gagawin dito. Tapos after mga 30 minutes, magpapalit. So lahat ng stations, dadaanan mo. Yung 3 stations na yun, iba-iba yung ginagawa. Sa 3 iba-iba na ginagawa na yun, kailangan lahat pakinggan mo. Para after ng training natin, meron kang baon. Okay? Pero guys, first of all, gusto ko muna sabihin sa iyo, pumunta ako dito guys, na yung basketball, pangalawang dahilan lang. Pumunta po ako dito kasi gusto ko makilala niyo si Lord sa buhay. Pumunta ako dito, kung napapanood niyo yung videos namin guys, nakilala ko si Lord last year. Binago niya yung buhay ko. Binago niya yung direksyon ng paglakad ko sa buhay. Binago niya yung pag-intindi ko sa kung paano ko gagawin, paano ko mabubuhay, paano ko magiging successful. Binago niya lahat yun. Guys, I'm telling you, before tayo mag-ensayo, gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag kasama mo si Lord sa buhay mo, kapag kasama mo siya araw-araw, hindi ka maliligaw. And kung mag-ensayo man tayo ngayon, gusto kong ilagay niyo sa puso niyo. Kung sino si Lord sa buhay niyo, I hope and I pray dito sa stay namin, makita niyo pa kami sa ibang araw, unti-unti ma-discover niyo. Kasi kahit gaano tayo kagaling maglaro, kahit gaano tayo kabilis, kahit gaano tayo kalakas, without the Lord sa buhay natin, baliwala. Hindi natin makikita yung totoong tagumpay. And I praise the Lord na nandito ako ngayon. So habang nag-i-ensayo tayo, kung meron kayong tanong, lapit lang kayo. Pero yun yung gusto ko sabihin sa inyo. Gusto kong makilala niyo si Lord sa buhay niyo guys. Si Lord Jesus Christ na nagliligtas sa atin sa araw-araw. Alam ko yung buhay kapag wala siya. Naranasan ko. Ang gulo ng buhay ko. Pero nung napunta siya sa akin, sa puso ko, naging totoo, guys, maniwala kayo, nagbago lahat. And I hope and I pray na itong pagkikita natin will be about Him, hindi dahil sa atin. Amen? Amen! So guys, mag-start na tayo mag-ensayo. You will have Coach Christian, you will have Coach Mark, and you will have Coach Jake. 3. Coach Jake, Coach Christian, Coach Mark. Okay? Ngayon, huwag kayong aalis sa gitna, kukunin kayo ng coaches nyo, hatiin kayo sa 3. Tapos, every time magbe-break tayo, pupunta tayo din sa gitna. Bago kayo pumunta dito, break muna. 5 minutes, water break. Pero before mag-water break, punta muna tayo ulit sa gitna.
water break, tapos punta na sa kabilang station. Okay? Focus on your coach. Okay? Mag-improve. Kailangan alam mo kapag yung ginagawa mo madali na. Kailangan alam mo kung yung ginagawa mo hindi na nagbibigay ng challenge. Kapag hindi ka na nagkakamali or something na madali na yung ginagawa mo, it means hindi ka na nag-i-improve. So kapag hindi ka na nagkamali, kaya nag-shooting ka, 10 tira, hindi ka na sumasablay. O ibig sabihin, komportable ka na. Kailangan lagi ang mindset mo is ano yung pwede mong idagdag doon sa ginagawa mo. Pwedeng speed, yung bilis ng execution ng ginagawa mo, pwede yung number of repetition, pero hindi ka pwede magstay doon sa level na komportable ka. You understand me? Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, bakit yung sinasabi to? Kasi yung iba, ang mindset nila, kapag hindi sila nagkakamali, feeling nila, ang galing nila at ang laki ng in-improve nila. In reality, pag hindi ka nagkakamali, mali yung ginagawa mo. Kasi, if you want to improve, magiging marami yung mistakes na dapat nagagawa mo. Pag hindi ka nagkakamali at hindi ka nagkakaroon ng mistake or error sa ensayo mo, ibig sabihin, komportable ka. So, pag komportable ka, walang improvement. So, kapag nagkakamali tayo, ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. Ituloy mo lang hanggang sa yung muscle memory mo, yung the way you dribble the ball, yung paa mo, magtugma-tugma lahat. Repetition, paulit-ulit. So huwag kayo maiinis pa nagkakamali kayo. Normal yun. Pag hindi ka nagkakamali at hinahayaan mo lang, yun yung walang mangyayari sa'yo. You always focus on the training at alamin mo kung bakit ka nagkakamali. Pag alalam mo kung bakit ka nagkakamali, then you will be able to correct the mistakes. Pag naitama mo yung mga mali na yun, next level ka ulit. Magiging komportable ka ulit doon, and then you will find the next level. Hanggang sa tuloy-tuloy nag-improve ka. Hindi ka nagsistay sa comfort zone mo. Get me? So bakit yung sinasabi to, guys? Para pag wala kami dito, nag-ensayo kayo, nasa loob ka man ng bahay, nasa labas ka man ng bahay, or kahit nasan ka, pag nag-ensayo ka, alam mo, yung mentality mo should always be improvement, improvement, and improvement. Hindi yung, ay, nakapag-ensayo ako. You know what, guys? Yung ensayo, hindi yan patagalan. Hindi yan ibig sabihin, dapat 4 hours, 5 hours a day ka nag-ensayo. Mas okay na yung maikling ensayo, 1.5 hours, 1 hour, pero talagang all out ka. Talagang dinidiscover mo yung mga improvements na kailangan mo itama. Kesa yung sobrang tagal, pero relax. Okay? Kaya be always ready when you train. Mentality, physically, handa tayo. Kaya natin tumakbo. Pero mentality, doon tayo madalas natatalo. Pag napagod yung utak, bumibigay yung katawan. That's why we should always be strong. So when you make mistakes, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Kakadi na tayo? Pag nagkamali, huwag ka maiinis. Pag nagkamali ka ulit, huwag ka ulit maiinis. And have that kind of mentality na kapag nagkakamali ka, just go on. Repetition pa ulit-ulit. Hindi agad-agad. It will take months. Sometimes it will take years. Ganun talaga. Hindi yan mabilisan. Pero ang tanong, sino yung magtutuloy-tuloy at magiging consistent araw-araw? So 5-minute break tayo, and then kung sino yung mga nandito, pupunta na dito. Yung mga nandito, pupunta na doon. Yung nandun, pupunta na dito. Yung mga bata dito na nagtitraining, you stay. Dito pa rin kayo. Okay? 5 minutes, go!
yan sa nag-ensayo. Kahit sinong pinakamagaling yung magturo sa'yo, kung yung nag-ensayo wala sa focus, hindi niya gustong nagkakamali siya, naiinis siya, wala mangyayari. At saka yung consistency, yung magtuloy-tuloy ng ensayo. Kailangan, alam niyo yun. Hindi yan nag-ensayo ka ngayon, bukas magaling ka na. Actually, kahit 6 months from now, hindi pa yan. Malayo pa yan. It will take you years, taon. Yun yung totoo. Hindi ito after 1 year, okay na. May improvement, oo. May pinagbago, oo. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy, hindi ka pwedeng magsabi na after 6 months, kailangan ganito na ako kagaling. Pag ginawa mo yun, actually, mas lalo ka may inis. Kasi pag hindi mo na-reach yun, or walang nangyari sa'yo after 6 months, or hindi mo naabot yung gusto mong maabot after 6 months, may inis ka, madi-discourage ka. Ano mangyayari? Titigil ka. Kasi akala mo yung 6 months mahaba na. Yung 6 months, maikli yun. Yung 1 taon, maikli yun. If you want improvement, tuloy-tuloy, you have to be committed ng ilang taon. Actually, non-stop yun. May times na mabilis yung improvement mo, may times na hindi ka nag-improve, may times na feeling mo nawawala ka sa kondisyon. Ganun talaga yun. Pero kung sino yung magtutuloy-tuloy, hanggang dulo, siya yung makakita ng success dun sa ginagawa niya. Naintindihan nyo? So you have to be able to be consistent. Consistent, tuloy-tuloy. Kahit feeling mo wala nangyari sa'yo, gawin mo lang, show up. Kahit feeling mo hindi mo maintindihan, bakit gano'n, nag-ensayo ko pagdating sa game. Hindi naman ako nagkakaroon ng playing time, tuloy mo lang. Hindi tayo pwedeng nagre-reklamo. Hanggat hindi ba natin nakikita yung resulta, tuloy mo lang. Okay, one day, makikita mo yung resulta, magugulat ka na lang. Kung tuloy-tuloy ka lang. Magkakaintindihan tayo? Lalo na sa mga bata. Lalo na para sa inyo. Okay? Even sa lahat. Even kahit kanino nag-a-apply yun. Hindi lang sa bata. Kahit sa amin. Before ako napunta dito, tuloy-tuloy. You think laging madali? Laging maganda? No! Hindi laging maganda. Maraming pagkakataon ang pangit. Maraming pagkakataon hindi ko maintindihan. Maraming pagkakataon ayoko na. Pero, dahil nagtutuloy-tuloy, nakakakita ng pagbabago. You understand me? So kung may natutunan man kayo ngayon, ball handling man yan, pagtakbo man yan, o kung ano mang skills, actually, hindi yun yung pundasyon. Ang pundasyon dito is nandito. Pag ito matibay, kahit anong gawin nyo sa labas, magagawa nyo. Kasi matibay eh. Pag ito mahina pero yung katawan malakas, wala mangyayari doon. Kasi pag napagod yung utak, kahit gano'ng kalakas yung katawan, bibigay. You understand me? So you have to understand na when you train, hindi yan madali talaga, hindi yan mabilis. Kailangan committed ka. At tuwing nagkakamali ka, okay lang. Hindi ka nagmamadali. Huwag ka magmamadali. Okay? Huwag ka magmamadali. Huwag mo bibigyan ng timeline na dapat after 3 months, ganito na ako. No. Just do it. Magpakita ka lang. Wala akong playing time, pero magpapakita ako, magsasapatos ako, magdadamit ako, I'll show up. Ang pangit nangyayari, magsasapatos ako, magdadamit ako, pupunta pa rin ako, I'll show up. Wala silang tiwala sa akin, magsasapatos ako, magdadamit ako, I'll show up. Huwag tayo maging matampuin. Ay, hindi naman ako pinapalaro eh, hindi na pupunta dyan. No. Alam nyo guys, kahit hindi kayo nakakalaro, pero nagpapakita kayo, tinuturuan mo yung sarili mo kung paano maging kontento sa kung ano yung nasa harapan mo. Wala pa akong playing time, di pa nakikita ni coach, okay lang. Hindi pa niya nakikita ng mga teammates ko, yung improvement ko, okay lang. You have to be able to show up. Okay? At huwag magtatanim ng sama ng loob. Sa mga tao sa paligid mo, sa mga coaches mo, kahit wala silang tiwala sa'yo. Kakaintindihan tayo? Have the right attitude. Have the right mentality. Kasi pag ganun yung utak natin maayos, darating ka sa point, papadalan ka ni Lord na maayos na tao na makakaintindi sa'yo. Pero kung reklamo tayo ng reklamo, kahit padalan ka ng tamang tao, hindi mo ma-appreciate yun. Bakit? Kasi kahit tama yung taong pinadala sa'yo, dahil polluted na yung utak mo,
ang pangit mo na mag-isip, hindi mo na na-appreciate, wala tuloy lalong nangyayari. You get me? And number one, ulitin ko sa inyo guys, pakinggan nyo mabuti ito. Number one, isang dahilan kung ba't ako nagpunta dito. Basketball is just secondary. It's to be able to present the Lord Jesus Christ sa buhay ng bawat isa. Na-experience ko yung buhay na wala siya guys, maniwala kayo, ang gulo. Laging parang babagsak, laging parang walang kwenta, laging parang tapos, laging parang ang daming galit sa'yo. Hindi ka nakakapag-desisyon ng tama. Walang direksyon guys, maniwala kayo. Ngayong hapon na to, I want you to be able to open up your hearts and kinalali mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo. If you have Him, kahit anong gawin mo, naiintindihan mo dahil hindi ka niya papabayaan. At itong dahilan kung ba't ako nandito, it's because He sent me here, dinala niya ako dito. Hindi to dahil magaling ako, hindi to dahil gusto ng taga-dinagat pumunta ako dito, no. Dinala ako dito ni Lord kasi gusto niyang sabihin sa inyo that you have to be able to know Him, kilalanin mo siya. Dahil kahit anong gawin mo, basketball man yan, maging lawyer ka man, or kahit anong trabaho maisip mo, if you don't have Him, lagi kang masisira, lagi kang babagsak. Walang mangyayari sa atin. Lahat ng kasama natin guys, yung mga kuya nyo, sila Kuya Mike nyo, sila Kuya Kel, sila Kuya Mark, lahat yan. Nagsama-sama kami dahil kay Lord. Hindi nila alam kung saan sila patungo, bigla sila napunta sa amin, hindi ko rin alam kung bakit. Lahat ng puso namin nag-connecta dahil kay Lord. At lahat na ayos. Maaring boring, maaring pag pinakinggan niya, baduy naman niya, coach pa, ba't yan yung tinuturo? Pero guys, maniwala kayo. Wala nang mas tataas pa dun. If you understand how the Lord Jesus Christ work in our hearts, kung paano niya kayang ayusin yung buhay ng bawat isa, kung paano mo maintindihan kung bakit ka nandito, anong purpose mo sa mundo na to, manggagaling lang sa Kanya yun. Hindi kayang ibigay yun ng mga tao sa paligid mo. Hindi kayang ibigay yun ng magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo, asawa mo, o kahit sino. Only the Lord Jesus Christ can give you the purpose kung bakit ka nandito. And I hope today, maintindihan natin yun. Yun yung pinakagusto ko sabihin sa inyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Lord! Before natin tapusin guys, let's all pray. Let's bow down our heads. Pingit natin mata natin. Lord, maraming salamat po sa mga bata na to. Lord, thank you so much na dinala niyo kami dito, Father. Thank you so much, Lord, na binubukas na niyo yung puso nila unti-unti, Lord, para marinig yung salita mo, Lord. And mas makita nila yung purpose at dahilan kung bakit sila nandito. Lord, maraming salamat. Tungkol sa basketball, Lord, nagkita-kita kami, Lord. Pero in the end, Lord, yung mabigyan ka namin ng papuri, Lord, yung maiangat ka namin, Lord, sa lahat ng ginagawa namin, Lord. Is Lord, yun yung mission na binigay mo sa amin. Lord, thank you so much na ginagamit ka kami ngayong hapon na to, Lord. And para sa mga bata na to, I pray, Lord, na matanggap ka nila, Lord, sa buhay nila, Lord, and yung mga tao dito sa court. Yun ang po, Lord, nagpapasalamat kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Praise His eternal name out loud. Jesus!